To be overcome.
Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Diyos. We welcome you, Holy Spirit, in this place, Lord. Salamat, Panginoon, itinako mo ang iyong mga anak sa lugar nito, God. Papurihin ka muli, upang itaas ka, Panginoon, sa pinakamataas na papuri at pagsamba. Tunay nga, O Diyos, ikaw lamang, O God. Ang patuloy namin, Panginoon, sa tingnan. Luluwalhatiin ka namin, Panginoon, sa gabi ito, God. Walang ibang Diyos na marapat na may taas, may tanghal sa gabi ito, Lord. At patuloy, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa taong natapos na ito, Panginoon, sa pagtatapos ng taong ito, God. Tunay nga, O Diyos, pinapasalamatan po namin ang lahat ng binigay mong katagumpayan sa buhay namin, Lord. At patuloy, O Diyos, ang lahat ng iyong mga anak na ito, God. Patuloy, Panginoon, nalinisin mo kami. Gawin mo kami karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Samahan mo muli ang gawain ito, Panginoon, na ikaw lamang may tataas. At sa lahat, Panginoon, ng tatayo, sa likuran ng pulpitong ito, Panginoon, ikaw ang magtutulad. Ikaw, Panginoon, ang siyang makita, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo, Lord, ang iyong banal na Espiritu ay siyang mangusap sa bawat isa sa amin at ang iyong presensya ang aming pumaranasan sa gabi ito, God. At higit sa lahat ang iyong mensahe, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa bawat isa. Hayaan mo, Lord, ang iyong gagamitin, Panginoon, sa gabi ito, God, Lord. Patuloy, Panginoon, na ikaw lamang makita sa kanyang buhay. Sa aming pag-aawitan, Panginoon, manaman namin maibigay the best na pagpupuri para sa iyo. At ikaw lamang mawalhati. Hanggang sa matapos, Panginoon, ang gawain ito, ikaw lamang, O Diyos, ang aming tunay na bibigyan ng kapurihan at buong pusong pasasalamat sa araw nito. Sa iyo ang papuri at kadakilaan sa araw nito sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, patuloy po tayo maraming sa ating Panginoon. Nagagalak po ba ang bawat isa? Amen. Let's express our joy through praising the King of Kings. Amen.
Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang kaligayahan ng aming buhay. Hindi mahalaga, Panginoon, ang anumang bagay sa aming buhay. Ang pinakamahalaga sa amin, Panginoon, lalo na sa aming puso ay Ikaw. Dahil kung wala ka sa amin, hindi namin mararanasan ang ganitong tagumpay. Sapagkat mula January hanggang ngayong Disyembre 2025 na magtatapos ang taong ito, ipinakita mo ang katagumpayan sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Ito yung laman ng aming puso. Walang hanggang pasasalamat. Sa kabila ng napakaraming bagyo na aming kinaharap, sa kabila, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na nagpapahirap sa aming puso, nandito ka, Panginoon, lagi mo kaming inaakay, lagi mo kaming iyayakap. Kaya, Panginoon, magtatapos ang 2025 at sasalubungin namin ang 2026. Masigit na magtatagumpay kami, sapagkat kami ay laging nasa presensya mo. Suko ang aming buhay, lalo na ngayong gabi ito. Salamat, Panginoon. Kaya nagkaroon ng Pasko, may isinilang na Jesus sa samsaman at ito'y tinawag na Emmanuel. Salamat po, Panginoon. At sa gabi ito, sa iyong salita, Panginoon, makikita namin ang kahalagahan mo sa aming buhay. Salamat po, pinupuri ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay sumigaw ng Amen! Praise God! Bago tayo mag-puro, bigyan natin ang ating katabi, sabihin natin maligayang Pasko. Amen. Alam nyo, napakaganda ng gabi ito. Sapagkat ang gabi ito ay parang isang pamilya na sama-sama na nagpupuri sa Panginoon. Amen. Kaya ang solusyon po ng kaligayahan ay hindi ang anumang bagay. Ang solusyon ng kaligayahan ay ang Panginoong Jesus. Amen. Alam nyo, praise God. Gumagawa po ang alam po ninyo, kanina pang umaga, ayaw ng kaaway na sambahin ng Panginoon. Pero praise God, napakabuti po ng Panginoon. Sabi mo na sa katabi mo, mabuti ang Diyos eh. Amen. Sabi mo, mabuti ang Diyos, kaya nagkaroon ng Pasko. Amen. At ilang araw na lang, isa-celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Magtitignan po natin ang buong mundo'y abala ng abala. Amen. Merong nag-iisip, ano kaya lulutuin ko sa Pasko? Ano kaya ang mainam na ibigay sa aking inaanak? Ano kaya ang magandang ibigay kay tatay, kay nanay? Pero isang bagay, ang aking pong sasabihin sa inyo, ang pinakamagandang ibigay at regalo sa ating mga mahal sa buhay ay ang Panginoon na nagliligtas ng ating buhay. Amen. Sa gabi po ito, ang ating topic, sabi mo nga sa katabi mo, may lugar ba ang Diyos sa puso mo? Sige, sabihin mo, may lugar ba ang Diyos sa puso mo? Amen. Alam niyo, ito yung pinakamahalaga eh. Kahit gaano karami ang lutuin mo sa Pasko, pagka wala ang Panginoong Isus, hindi po masarap ang iyong lulutuin. Pero kapag ka nasa puso mo ang Panginoon, masarap ang lulutuin mo. Kahit kalamay na wala ang iyong, masarap yan. Amen? Okay, sabi dito sa intro, kung titignan natin ang lahat ng palengke at ang pamilihang SM, Jollibee, Robinson, Dali, ay halos puno ng maraming tao. At halos ang sasakyan ay ayaw nang umusan sa traffic. At napakaraing salapig ang nauubos dahil ito'y isang paniwala ng maraming tao na hindi dapat gawin sa araw ng pagsiselebrate ng Kapaskuhan. Pero,
Mas dapat bigyan ng panahon ng tao ang sanggol na isinilang sa sabsaban. Dahil kaya nagkaroon ng Pasko, may Jesus na isinilang sa sabsaban. Alam niyo, malapit po kami sa dami. At nakita ko, napakaraming tao. Tinatanong ko, ako kasi yung tao na pagpatyan. Sabi ko, ang dami naman tao. Paglabas nila, puno sila ng grocery. Paglabas nila, talagang makikita mo yung binibili nila pagkain. Sabi ko, narating na ba ang Panginoon at pinag-ahandaan na ng mga tao? Pero gusto ko maintindihan nyo, mas mainam po, hindi mo po masama mag-grocery. Pero mas dapat ang Panginoon ay hindi nawawala sa ating puso. Mananak ng Diyos kung maintindihan lang ng tao si Jesus ang nagtitiwang ng kaarawan. Pero ano ang pinagkakaabalahan ng maraming tao? Example, wari, birthday ni Brother Jamie. Matutuwa kaya si Brother Jamie kung ang pinagkakaabalahan ay yung ibang bagay. Ganun din ang Panginoon. Tingnan po natin sa birthday date, sineselebrate ang Kapaskuhan. Pero ang tanong, ano naman ang isip at ang puso ng tao? Amen. Ang naman ng puso ng tao, material. Amen. Hindi ang Panginoong Jesus. Church, kung ikaw ba ang may birthday at ang panauhin mo ay iba, ang pinagkakaabalahanan, hindi ka kaya magkaroon ng pagkaramdam. Alam niyo, kung makapapanahon ang Panginoong Jesus, sasabihin ng Panginoon, nagkaramdam ako sa inyo. Abalang-abala ko sa material ng bagay, pero ako na nagdiwang, ako na itinanganak sa sabsaban, kaya nagkaroon ng Pasko, hindi niyo ako binibigyan ng kahalagahan. Pero alam niyo, ito po yung nais ng Panginoon. Magkaroon siya ng lugar sa ating puso. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tandaan po natin, kaya may Pasko, may Jesus na isinilang sa sabsaban. Hindi po ba? Sa totoo lang po, maraming tao masigit na binibigyan ng pansin ang material na bagay kaysa sa sanggol na isinilang sa sabsaban. Kaya nagkaroon ng Pasko. Siyempre na idea, isinilang si Jesus para sa ipapurihan. Amen. Isinilang si Jesus para sa ipapurihan. Transition, paano magbibigyan ng lugar sa Jesus sa iyong puso? Basahin po natin ang ating text, Lucas 2:4-7. Ang sabi po ng Lucas 2:4-7, mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpakala si Maria, na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban. Ito yung ating pinag-uusapan. Sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Amen. Meron po bang lugar ng Panginoon sa ating puso? Dito, kung maintindihan lang natin, ang book ng Lucas, maliwanag sinabi sa verse 7, wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Kumakatot po siya, sabi ng Panginoon, sabi ni Jose at ni Maria, magkaanay po sila dahil ipapanganak ang ating Panginoon. Sabi niya, mga tagakalapay, pwede ba akong makituloy? Amen. Palapakapan po natin ang Panginoon. Manganak ng Diyos, si Jesus, nung ipinanganak, halos puno ang lugar ng kanyang pinagsilangan at wala siyang manugaran. Nung ipinanganak po ang Panginoong Jesus, kasama po niya yung mga hayop.
at talagang wala siya malugaran. Hallelujah. Kaya, nung pinanganak siya, sabi, nung sabihin ng anghel, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo. Nagkaroon ng malaking kagalakan ang lahat ng tao. Dahil ano? Isinilang ang isang sanggol na lalaki sa sabsaban. Tandaan po natin ang pagsilang ng Panginoong Jesucristo. Ito isang malaking kaligtasan. Dahil ito'y patunay, kaya may Pasko, dahil may sanggol na isinilang sa sabsaban. Sa totoo lamang po kung wala naman isinilang na Jesus sa sabsaban, wala naman Pasko Amen po ba? Tanong, ano ba ang dapat paghandaan ng tao? Material na bagay ba? O ang Jesus na isinilang? Alabit ko yung katabi mo, ngitian mo, sabi mo, kahit walang biko sa Pasko. Sige, sabi mo, kahit walang biko sa Pasko, ang mahalaga nasa atin ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Roma number 1. May lugar ba ang Diyos sa puso natin? Baka po mamaya yung puso natin puno ng mga kaabalahanan. Wala kang lumay ng halilinis ng bahay, kabit ng kortina, talagang ayaw mong dumating ang Pasko na wala kang pera. Pero ang tanong, may lugar po ba ang Diyos sa puso natin? Anong sabi ng verse 7? Dito maliwanag sinabi, isinilang ni Maria ang isang sanggol ng lalaki at binalot ng lampi at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar sa bahay panulo niya. Wala ng lugar. Puno. Mga anak ng Diyos, hindi madali ang pagsilang ni Jesus dahil puno ang kanyang pinagsilangan. May napangako ang isang babae. Ang isang babae na may asawa kapag ka nanganak to, baka sa airport pa mga anak ang Panginoon. Sa sabsaban lamang po siya ipinanganak. Tanong, sa araw po bang ito may lugar ng Diyos sa puso natin? Meron po ba lugar? Alam po ninyo, ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Magkalugar ang Panginoon sa ating puso. Ang pagsilang ni Jesus ay nagbibigay kagalakan. Amen. Kaya nga, ipinanganak na si Jesus. Number 1, isinilang si Jesus para ang tayo magkaroon ng kapayapaan. Ano ang sabi ng Isaiah 9:6? Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin kahanga-hanga, tagapayo o makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Panganak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo ang dahilan kaya ang tao ay nakakaranas ng kapayapaan at siya rin ang dahilan kaya may Pasko. Amen po ba? Hallelujah. Kung walang isinilang na sanggol sa sabsaban, parang walang Pasko ngayon. Tanong, sino ang dapat ipag-celebrate? Si Jesus na kaya nagkapasko o ang material na bagay? Hindi ko sinabing huwag kayo magluto. Hindi ko sinabing huwag kayo mag-aginaldo. Okay po ito, blessing ito. Pero mas dapat may lugar ang puso. May lugar ang Diyos sa puso natin. Amen. Church, maraming tao, walang lugar sa Jesus sa kanilang puso. Alam po ninyo, sa mahabang paglalakbay mula Malolos hanggang dito, tinitignan ko ang kaluskos ng tao. Iisang bagay ang kaluskos ng tao. Material na bagay. Para bang hindi matutuloy ang Pasko pagka walang bagong damit. Para bang hindi matutuloy ang Pasko pagka walang pang-aginaldo. Ang puso ay puno ng mga bagay na panlupa. Ano ba yung mga panlupa? Example, nababalisa. Dahil baka di abutan si Ninong o Ninang. Amen. Kapag ulitin ko sa araw po ng Kapaskuhan, bago po tayo mamasko o bago natin dalhin ang ating mga anak sa kanila po mga Ninong at Ninang, unahin ko na natin ang Panginoon.
Nababalisa dahil walang handa ang hapagkainan. Kapatid, ulitin ko kahit pinapalang ang sahukan ay kamatis, masaya na Pasko. Amen po ba? Hindi na hindi na importante yung maranga tayong putahe. Pero ang tanong, yung bang Panginoong Jesus ay nasa puso natin. Amen. Kalapitin mo yung katabi mo, sabihin mo, kahit walang handa, basta ang importante nasa ating Panginoong Jesus. Nababalisa dahil walang hawak na pang-aginaldo. Amen po ba? Naalala ko po yung mga inaanak ko, sabi ng mga inaanak ko, Ninong, sana sa Pasko, pumirmi ka naman ng bahay. Kasi pagka-Pasko narito po ko, maghapon kayo nasa service. Amen. Kapatid, ulitin ko, araw-araw ay Pasko sa atin. Araw-araw po ay tayo magbigay. Pero pinaka-importante sa lahat, unahin natin ang Panginoon sa kanyang pagkapanganak. Sabihin mo sa kalapitin mo yung katabi mo, sige, nitihan mo, sabihin mo, sa Pasko, naririto ka. Amen. Sa Pasko, naririto ka. Kasi importante yun. Bago kayo mamasko, bago kayo pumunta sa inyong mga magulang, biyanang, hipag, o mga ninong at ninang, unahin muna natin ang Panginoong Yesus. Tandaan po natin ang pagsiselebrate ng Pasko, dapat may lugar sa Jesus sa puso natin. Yung pagti kung ngayon ay petsa 24 ng December, tinitingnan mo, ano kaya isusunod ko maganda? Paghahandaan ko yung araw ng Kapaskuhan, hindi ano bagay. Amen. Kasi yun po ang pinakamahalaga. Magkaroon ng lugar sa puso natin ang Panginoon. Amen. Church, ang pinakamasayang Pasko, ang una nating ipapakilala ay ang kabutihan ng Diyos sa atin. Di po ba, sabi mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Amen. Sa kayo nakakita, noong buwan ng July, tanda ko, tagbaha, tagbagyo, may extra panlindol sa ibang lugar. Pero tayo payapa. Palapakan po natin ang malakas sa Panginoon. Amen. Tanong, may lugar ba sa Jesus sa puso mo? O puno ng maraming bagay ang ating mga puso? Kapag si Jesus ang laman ng puso natin ngayon, wala ng Kristiyano ang pinakamasaya kundi ikaw at ako. Dahil si Jesus ang sineselebrate natin ngayong araw na ito. Kalapit ito na yung katabi mo, sabi mo, pinagayang Pasko. Amen. Hallelujah! Tanong, may lugar pa ang pag-ibig ni Jesus sa ating puso? O ang iniisip mo ay sariling kapakanan o sarili mo lang ang mahalaga sa gagawin mo ngayong Pasko? Alam niyo, maraming tao ngayon ang iniisip ngayon, paano aabutan si Ninong o si Ninong? Amen, kapatid, unahin po natin ang Panginoon sa ating pong buhay. Bigyan natin ng pagkakataon ang Panginoong Jesus. Siya lamang ang nasa ating puso. Tandaan po natin, pag si Jesus ay binigyan mo ng lugar sa puso mo 100%, ikaw na ang pinakamasayang tao ngayong araw nito. Ito po yung kaululihan. B. Ang mensahe ng Pasko ay bigyan ng lugar sa puso natin si Jesus na isinilang sa sagsakan. Mga anak ng Diyos, ang sabi ni Jose kay Maria, nung sila'y nanunuluyan at kumakatok sa bawat pintuan, nung kakampan, o nung ipapanganak ni Maria si Jesus, umatok sila sa bawat pintuan. Ang sabi ni Jose, mananganak po ang asawa kong si Maria. Meron po bang lugar, mga tagagalapay, para isilang ang sanggol? Ang sabi nung unang kinatok, puno po wala pong lugar. Kumatok ngayon, magkaakay si Jose at si Maria. Sabi ni Jose at ni Maria, JB, kahit ba dyan sa garahe, pwede akong manganak. Sabi ni David, umupo, pwede po kayo manganak. Lalagyan ko pa ng magandang unan at lalagyan ko pa
ng magandang sabi. Palapakan natin ang Panginoon. Magmalakad, papalakad, sapagkat may lugar ang Diyos sa puso natin na magpagdalakmay. Amen po ba? Ito yung hinahanap ng Panginoon. At sa pangalawang pagkatok, ito po ang lugar ng maraming anaga o kulungan ng mga hayop. Sinabi po ni Jose, meron po bang lugar, Sister Carmen, para isilang ang isang sanggol at dito sa maliit na lugar, dito isinilang si Jesus. Sabi ng Sister Carmen, meron po lugar. Dito po kayo sa lugar na ito. Mga anak ng Diyos, bigyan natin ang lugar ng Panginoon sa ating puso. Ang sabi sa verse 7, ito po yung ating text, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa totoo lamang po, sa amin at sa hindi ng mundong ito at ng mga tao, material na bagay lang ang kanilang pinag-iupunan. Bagamat Pasko, bagamat nasa kanilang ang Panginoon, pero hindi ho sapat eh. Dapat ang may-ari lang ng ating puso ang Panginoon. Number 1, hindi tinignan ni Jesus kung ano ang lugar ng kanyang sinilangan. Dahil binigyan niya ng lugar sa kanyang puso ang isang regalo. Noong nakaraan, ito yung pinag-aaralan natin. Regalo na mahalin tayo at patawarin yung mga taong nangangailangan ng patawa. Ang anak ng Diyos, magpapasko po ngayon ilang araw na lang. Baka hindi pa tayo nagpapatawad. Tayo po ba nagpapatawad? Baka merong tao na nangutang sa atin, hindi makabalot, hindi natin mapatawad. Sabi mo sa katabi mo, patawarin mo na. Sabi mo sa isang taon mo na lang sa inyo. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Tandaan po natin, magiging masaya lang ang Pasko kung may lugar sa ating puso. Ang pagpapatawad. Ito po yung pinakamahirap sa inyo. Magpatawad, lalo na sinaktan ng ating puso. Ang sikreto ng masayang Pasko, yung meron tayong pagpapatawad sa ating puso na galing kay Jesus. Number 2, last, may lugar pa ang Diyos sa puso natin. Ang sabi sa book ng Lucas, wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Alam nyo kung sila po ay wala nang lugar ng Panginoong Jesus, tayong mga taga rito sa Galakmay. Bigyan po natin ang lugar ng Panginoon sa ating puso. Mga anak ng Diyos, kumakatok po ang mag-asawa mo si Maria sa ating puso. Tinatanong, pray, may lugar ba ang Diyos sa puso natin? Kumakatok, magkaakay si Jose at Maria, kagampan. Kumakatok, sinasabi, Senyor, may lugar ba ako sa puso mo? Mga anak ng Diyos, kumakatok na muli ang kagampan na si Maria sa mga taga-Galakmay. May lugar ba ang sanggol na si Jesus sa ating puso? Amen. Ano pong araw ngayon? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Isi-celebrate na ang kapanganakan ng Panginoon. Unahin po natin siya. Uulitin ko, bago kayo magpunta sa mga anak, sa mga kapatid, sa mga magulang, sumimba muna po tayo sa araw ng Kapaskuhan. Amen. Tandaan po natin ang pinakamasayang Pasko, yung may lugar sa Jesus sa ating puso. At kaya may Pasko, may sinilang na isang sanggol sa sabsaban. Tanong, gaano kalaki ang lugar ng Diyos sa puso natin? Ako'y nanonood na ganyan eh. Puno-puno ng tao sa palengke. Traffic.
Kanina umalis ako, napakaaga. Nung dumating ako dito, tanghali na, alas 8 na. Ako nagtatlong mga tao. Yung baboy, akala mo ba, nag-aagawan, ako 2 kilo, ako 3 kilo. Para bang hindi na matutuloy ang Pasko pag hindi nakabulog na yung baboy. Sabi mo sa katabi mong hitay mo, sige hitay mo. Halabitin mo. Sabi mo, kahit paksin na bangos. Halabitin mo, sabi mo, kahit paksin na bangos, basta na sa ating puso si Jesus, masaya ang Pasko. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi, kahit tayo lang ang nilaga sa araw na Kapaskuhan, pagka nasa puso natin ang Panginoon Jesus, masaya ang Pasko. Conclusion, kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili at kaya nagkaroon ng Pasko, may sanggol na isinilang para sa iyo at para sa akin. Sige, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, sa araw ng Pasko, sabihin mo, sige, sa araw ng Pasko, babalik tayo dito. Amen. Kasi ito yung pinakamahalaga sa lahat. Amen. Kasi kapag hindi natin inuna ang Panginoon, malungkot daw ang puso ng Panginoon. Dapat yung puso natin, si Jesus lang ang laman. Kahit pito kayo, tayo pagod sa Panginoon. Gamitin po natin ang Holy Night, namnamin natin ang presensya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Huwag mo intindihin yung katabi mo. Antindihin mo ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus sa kaming ito, tumatato at tinatanong, mga anak, may lugar ba ako sa puso ninyo? Taas niyo yung inyong kamay. Namnamin natin ang presensya ng Diyos. Namnamin natin ang pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. The stars of light shine in this night. Over this place. Parinig natin sa Panginoon.
po sa gabi ito. Salamat, Panginoon. Pinapaalalahanan ko kami na ikaw ay lumalapit sa aming puso at magkaroon ka ng lugar. Panginoon, maraming salamat sa katagumpayan ng aming mga buhay year 2025. Salamat, Panginoon. Kaya nagkaroon ng Pasko dahil isinilang kasalsaban. Everybody, go on. Lumabas ka dyan sa upuan mo, lalaki sa lalaki, makipay, magyakapan, padamay pag-ibig, babae sa babae. Sige, wala kang pipiliin tao ngayon. Lahat yan akin mo. Ito yung gusto ng Panginoon. Nagmamahalan ng magkakapatid, nagdadamayan. Hindi pinag-uusapan ang material na bagay, ang pinag-uusapan ay ang Panginoong Isus.
Kaya pwede po natin po yan eh. Tawagin mo gusto na sa akin. Praise God. Alam niyo, nakagaganap ang Panginoon. Alam niyo, natutuwa ako eh. Sa buhay po namin ni Pastor Nasabi, kahit wala na kami magagawa, ibubuhos pa namin yung aming lakas na nanggaling sa Panginoon. Amen! Ang Diyos natin ay mabuti! Woo!
taas po natin lahat ng ating ikakalawag kay Lord. And Lord, gabi ito Panginoon, nilapit namin Panginoon ang aming mga kalawag Panginoon sa iyo. Panginoon ang lahat ng Panginoon sa iyo, buong puso Panginoon ang binibigay sa iyo. Binabalik sa iyo tapat Panginoon, ang lahat ng ito Panginoon ay sa iyo Panginoon, ay karapat-dapat na magbalik sa iyo. Lord, dalawin ko Panginoon sa iyo, ito lahat ng binibigay Panginoon. Pagpalayo ko Panginoon sa isipin ko, mga ako Panginoon, na hindi na inaasahan sila, hindi na mawakan ang kanilang pagpapalagay sa binibigay mo Panginoon. Lord, sa gabi ito Panginoon, dalawin ko Panginoon lahat Panginoon, na may source of income, ang trabaho Panginoon, pagpalayo ko sila Panginoon, bigyan ko sila ng kalakasan Panginoon, at lahat ko sa iyo may balik sa iyo Panginoon, financially Panginoon. Kailangan ko rin Panginoon, sa lahat ng may business Panginoon, negosyo, tindahan Panginoon, ay Panginoon, ikaw ang pagpapalago at Panginoon, papayaw ang aming mga negosyo Panginoon. Sa gabi nito Panginoon, turuan mo rin Panginoon, dalangin ko Panginoon, lahat Panginoon, ito mga pagbigay Panginoon, ikaw Panginoon, ang pagkamunan Panginoon, kung may bigay sa iyo na dapat Panginoon sa gabi nito Panginoon. At maraming salamat Panginoon sa lahat ng mga biyaya, hindi kami nauubos ang dahil sa iyo Panginoon, dahil ikaw provider, Panginoon, lahat ng ito nilagay sa iyo. Sa iyo lang Panginoon, binibigay ang mataas na kapulit pagsama sa Panginoon ng Jesus. Amen. May announcement po, December 25, may midweek service po. Yung 30 AM po sa Harmony, pinamimigay po dito sa Garapan. Ngayon, magkita-kita po tayo kami sa buhayan. Tapos sa New Year po po, sa lubong ng bagong taon, January 2026, midweek service na ito sa Harmony 9 sa Lapay Express. Ano po sa witness mo? May ngayon po sa Lapay. Ito yung sa Harmony. Tapos, January 19 to 20, 2026, church planning, church po. Okay, bago po tayo magdako sa mga palaro, kasi nga, text ko party nito, closing prayer po na nagkawa po si Manang Franny. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong mensahe na itunuro sa buhay ng bawat isa. Salamat Lord dahil pinanganakan yung anak na si Jesus na sa pamagitan niya Panginoon nagkaroon ng kabuluhan ng aming buhay. Kaya dalangin po namin o God na buksan mo Panginoon ang puso ng bawat isa upang ikaw Panginoon ang mag-hari sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, tumalalas mo, Panginoon, ang anong pagsubok o anumang suliranin, Panginoon. Pero hindi po kami titingin doon, kundi ikaw ang titinang namin na
na nagbigay ng buhay at nagbago ng aming buhay. Kaya salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan. Lord, in-acknowledge po namin, Lord, ang lahat ng mayroon ka, Panginoon. Because, Lord, you are the source of everything, Lord God. Kaya maraming salamat. Without you, Lord, we can do nothing, O God. Kaya tunay, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, wala din po kami magagawa sa aming sarili. Dahil simula, Panginoon, nung ikaw ay tinanggap po namin, Lord, walang-wala po kami. Pero salamat, Lord, dahil ikaw ay mayroon sa puso namin. Kaya salamat, Lord, sa iyong mensahe na itinuro sa buhay ng bawat isa. Tunay, Panginoon, na ay yung salita ay italim sa aming puso na lagi po namin bigyan ng buwang sa aming puso, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumilos sa puso ng bawat isa, Panginoon. Na ikaw, Diyos, ang pagnilikula namin habang kami ay nabubuhay, Panginoon. Kaya maraming salamat na ito, Panginoon, ay may tatag sa aming puso at isipan yung mapaglingkuran ka habang nabubuhay, Panginoon. Dahil, Lord, alam po namin, Panginoon, na binigyan mo ng kabuluhan ang buhay namin. Kaya dapat, Panginoon, na ito ay igaganti po namin yung mapaglingkuran ka, Panginoon. Kaya thank you, Lord God, at salamat sa natapos mong gawain. At ngayon, Lord God, ay may celebrate po namin, Lord God, ang iyong karawan. Kaya dalangin po namin, Lord God, na sa bawat mga anak ko na nandito, ma-enjoy po namin, Lord God, yung kahalagahan ng Pasko, na bawat isa, Panginoon, ay magmamahalan at magkaroon kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Dahil yung kapayapaan, Lord God, na mayroon kami na nagmumula sa iyo, ay hindi may bibigay ng mundong ito, Panginoon. Kaya thank you, Lord. At ganoon din, Panginoon, dalangin po namin, Lord God, ay yung mga lingkod na patuloy mong ginagamit sa lugar na ito. Hindi lamang dito, Panginoon, kung saan man tago mo sila tinadala, lagi mo silang iingatan, lagi mo silang pagpalain, at huwag mo silang pababayaan, Panginoon. Patuloy ka na mag-hari sa buhay ng bawat isa. Lord, divine protection ang lagi nilang maranasan, Panginoon. Yung protection na nagmumula sa iyo, God. Ganon din po sa bawat mga anak mo na nandito, Panginoon. Lord, pagpalay mo ang bawat isa. Ganon din po sa mga kabataan ito na patuloy mo rin ginagamit sa inyo, Lord. Pagpalay mo po sila, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming po tayo sa benediksyon. Punong-puno kami, Panginoon, ang kasiyahan at kaligayahan sa aming puso. Salamat, Panginoon, sa pagkainan na punong-puno na biyaya. Maging sa mga ipagkakaloob, maging tulong. Salamat po, Diyos, hindi nito natatapos. Maraming bagay na pagkakaroon sa amin. Lord, sa mga oras na ito, bago mo bakasan at basbasan sa pangalan mo mga bagay sa akin, kina-answer ko lahat ng sakit at karamdaman. Maging ang trangkaso in Jesus' name. Maging ang pamamalat in Jesus' name. Maging ang kahilaan ng katawan in Jesus' name. At ating dinideklara sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus, ang kagalingan ay tataloy sa bawat nangangailangan. Salamat po, Panginoon, at Lord, naniniwala ako sa gabing ito, pag-uwi ng lingkod mo ito, masaya. Dahil kaya naging masaya, mayroong Jesus na sinilang sa sabsaba, kaya nagkaroon ng Pasko. Hayaan mo, Panginoon, sa gabing ito, ang masabi namin pag-ibig naman walang kapantay, pakikipisa ng Santong Espiritu at ang paspas ng Panginoon. Sumati lahat. God bless.